Ang Diyos ay mabuti at Siya ang nagkakaloob ng lahat ng mabubuting bagay sa lahat ng Kanyang nilalang. Hindi niya nais na tayo'y gutom sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat, at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay providence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y minsay napapagod sa buhay? Maraming kagutuman o pagkauhaw, naghahanap ng kasiyahan, naghahanap ng kahulugan. Alam niyo po, bahagi ito ng buhay dahil ang buhay ay isang paglalakbay. Kapag tayo naglalakbay, samot-saring karanasan, samot-saring mga iba't iba na sitwasyon ang ating pinagdaraanan. Minsan, tayo napapagod, nagugutom, nauuhaw, minsan nadarapa at nasusugatan. Kaya kapag tayo nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon at kalagayan sa buhay, ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung kinakailangan natin? Siyempre kapag pagod, kinakailangan ng pahinga. Kapag gutom at uhaw, kinakailangan ng pagkain at tubig. Kapag nadarapat na sugatan, kinakailangan ng kagalingan, ng gamot. Ito yung kadalasan ay nararanasan natin sa buhay. At tayong lahat ay naglalakbay dahil tayo may hinahanap. Naghahanap tayo ng kasiyahan, naghahanap tayo ng katiwasayan, ng kaunlaran, naghahanap tayo ng kaayusan, naghahanap tayo ng kahulugan. Mga kapatid, sana yung bawat paglalakbay natin ay may dahilan. Hindi tayo lakad lang ng lakad na wala namang siguradong patutunguhan. Sayang ang paglalakbay, sayang ang paglalakad sa buhay kung wala tayong hinahangad at inaasahang
magandang kinabukasan o siguradong magandang patutunguhan. Kaya nga, sana mag-isip tayong mabuti, saan ba hahantong ang ating paglalakbay na ito. At ito yung ating ebanghelyo ngayon, tinutukoy sa ating gospel today. Imagine Jesus with the people, these people who are looking for healing, looking for Jesus, naghahanap ng kaayusan tulad natin. At maraming mga may sakit ang dinala sa paanan ni Jesus upang mapagaling niya. Napakaganda ng picture na ito dahil si Jesus umakyat sa bundok at doon niya ginawa yung pagpapagaling. At hindi natapos doon. After pagalingin yung mga tao, imagine nakita ni Jesus na gutom sila. At ayaw ni Jesus na pauwiin yung mga taong gutom. Napakagandang picture ng Diyos. Imagine, hindi lang Diyos na nagpapagaling, kundi Diyos na bumubusog. And I think Jesus is the answer sa lahat ng ating mga pangangailangan sa paglalakbay sa buhay na ito. Yung pangangailangan natin sa pagkain, sa tubig, sa pahinga, sa kagalingan, Jesus is the answer. At makikita natin dito ang larawan ng Diyos na nagbibigay, the God who provides, the God who feeds, the God who heals. Ang tawag natin dito is providence. Siya yung kinakailangan natin sa buhay. Imagine kung aalisin natin ang Diyos sa buhay natin. Imagine kung aalisin natin itong Diyos na nagbibigay, itong Diyos na nagkakaloob, itong Diyos na nagpapagaling, itong Diyos na nagbibigay ng kapahingahan sa atin, itong Diyos na ayaw tayong nagugutom. Imagine that. Saan tayo pupulutin sa buhay na ito? Kaya nga mga kapatid, napakaganda na sana'y makita natin ang larawan ng Diyos sa ganitong mga sitwasyon ng buhay natin. Imagine si Jesus umakyat sa bundok. And you know, in the Old Testament, yung pag-akyat sa bundok ay larawan ng Diyos na nagbibigay. He provides. Just like during the times of the prophets, ang Diyos ay nagkakaloob. Kapag may hinihingi ang mga tao, umaakit sila sa bundok upang magdasal at humiling sa Diyos. And God provides. Kaya nga, you know, kapag dumaraan ka rin sa mga pagkagutom sa buhay, pagkauhaw, pagkapagod, ikay sugatan, hindi makita ang kahulugan at kasiyahan ng buhay, go up to the mountain. Umakyat ka sa bundok at lumapit kay Jesus. At ilagay mo yung iyong sarili sa paanan ni Jesus, just like what happened in the scripture. Ano ba yung gesture na yun? It's prayer. It's prayer. Napakahalaga that we ask the Lord in humility and pray. At kapag tayo nagdasal, nang may kababaang loob, lumapit sa Kanya na may pagtitiwala, pagkakalooban niya tayo. Diba, siya na rin nagsabi, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Mga kapatid, we have also to do something, to do our part. Umakyat sa bundok means to pray and surrender sa paanan ni Jesus. Surrender everything sa paanan ng Panginoon. Minsan kasi, ito yung mahirap nating gawin. Yung isuko natin ang lahat sa Panginoon. And you know what? Hindi lang kagalingan ang ibibigay niya. Bubusugin pa niya tayo ng mabubuting bagay. He will feed us with so many good things in life. Hindi lang physically, but above all, spiritually. Spiritual gifts na magbibigay sa atin ng buhay, hindi lamang physical life, but spiritual life. Madalas doon tayo nagkukulang mga kapatid sa ating buhay spiritual. Kaya nga magandang tingnan natin yung ating sarili. How is our spiritual life? And God provides
God gives life. Mga kapatid, sa araw na ito, sana makita natin sa buhay natin itong larawan ng Diyos. The God who heals, the God who feeds, the God of providence. Kaya nga mga kapatid, always remember, nabubuhay tayo dahil sa providensya ng Diyos. We live in the providence of God. And so always believe that God provides. Believe in His providence. Hindi natin kayang iraos ang buong maghapon ng isang araw kung hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Because of His providence. Magtiwala tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isinusuko namin ang aming sarili sa iyo at inilalagay sa iyong paanan ang lahat ng aming tiwala. Huwag mo po kaming pababayaan. Tulungan mo po kami araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.